Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Update tayo sa SSS. Alam nyo ba yung AKOP? Paano ang pensioner report to SSS for AKOP? Alamin natin yan dito sa ating internet SSS Eskwela. Alright? Intro muna tayo dito kay Rob3. Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Alright, meron tayong reaction video dito sa Social Security System. Alright, isang alamin natin. At kung pupunta ba tayo for AKOP sa SSS at i-update ang ating mga detalye. Alright, panoorin po natin and let's watch dito kay Rob3. Alright, let's get it on. Sabihin natin, hindi tayo nakapag-com. Alright, Disability pensioners. So, pagdating sa AKOP, para this is actually to ensure na rin po na continuous po yung ating pagtanggap ng ating pension. So, talagang kailangan din po natin pakinggan. And at the same time, kung hindi naman po may mga pensioner po ang... Ayan, annual confirmation ng pensioner. Manood kayo guys sa mga pensioner dyan. Alright? One way na you can also share sa mga kapitbahay nyo, okay? Show concern and care din po para hindi mag-stop yung kanilang pension. So, unahin po muna natin ang meaning. Ano po yung annual confirmation of pensioner? O yung sikat na naririnig po natin is yung AKOP. So, ano po ba yung AKOP? So, yung AKOP po or yung annual confirmation of pensioner, it actually refers to the reporting of pensioner to SSS on a yearly basis to ensure continuous payment of their monthly pensions subject to the continuing eligibility to the... Ayan, annual confirmation of pensioner or refers to the reporting of pensioners to SSS yearly basis to ensure continuous payment on their monthly pension. Kung mga 80 na, 80 years old, at tinitingnan nila kung eligibility pa at buhay pa yung tao at kaya pa ba magpunta dito sa SSS, continuing eligibility said benefit in accordance with RA number 1199 of Social Security Act 2020. Said benefit in accordance with RA number 11199 or the Social Security Act of 2018. So who are actually required dito sa pag-report sa AKOP po natin? So we have the retirement pensioners residing abroad, total disability pensioners. Ayan, mga kailangan mag-report sa AKOP Kailangan na nila ng file o detalye ang isang pensioner. Alright? Death or survivor pensioners and also yung dependent children under the guardianship. Sa bagong guidelines po natin, pagdating sa AKOP po, kasama na po yung mga retiree pensioners po natin. Ayan, sa mga bagong bagong update ng SSS, retirement pensioner residing in the Philippines who are 80 years old and above starting March 2024. Or actually residing here in the Philippines, na ang edad po nila is 80 years old and above. So starting po yan. Kailangan mag-report sa AKOP itong month na to. So very timely po talaga yung ating topic na yan sa webinar po natin just to remind all our pensioners na kailangan po talaga natin mag-comply sa ating annual... Ayan, kailangan nyo mag-comply lalo na sa mga magpunta sa AKOP, sa SSS. Alright? At para malaman nila ang katayuan ng isang pensioner ng SSS. Alright? Because of hindi tayo nakapag-comply. Remember po, kasama na po yung ating mga retiree pensioners na edad po nila is 80 years old and above. Ngayon, kung example may katanungan kanina, regarding po dun sa pensioner na who are actually less than 80, right? Less than 80 years old or 65 pa lang po siya, required din pa ba sila mag-AKOP? Kasi sabihin natin na nag-advance 18 months siya, are they required also to comply dito sa AKOP? So ang kasagutan po dyan, if you're here in the Philippines, residing here in the Philippines at ang edad mo is less than 80 years old or below 80 years old po, hindi po kayo required. Okay, hindi pa kayo required na mag-annual confirmation of pensioner. Ang tinutukoy lang po natin talaga dito. Ayan, 80 above. 80 above starting nung March 2024 yan at kailangan mag-report ang mga pensioner retirement at kailangan nila ng update. Ayan ang ang ibig sabihin nito. Retiree pensioner po natin who are actually residing abroad,
Okay, so kailangan po mag-comply po sila regardless of their age, na 80 years old and above or less than or below 80 years old. So kailangan po nilang mag-comply po niyan. Okay, so yan yung retirement pensioners residing in the Philippines below 80 may be required to comply under certain circumstances, pero you will receive actually a notification from SSS regarding po dyan. Kung wala naman po tayong notification na natanggap, and then ang edad po natin is below 80 years old, no need for you to comply. Okay? Then kailan po ba kailangan natin mag-comply sa ating AKOP o mag-report sa SSS for the annual confirmation? So ito yung mga different type of pensioner po natin and the schedule po. So sa retirement and the total disability pensioner, month of the birth of the pensioner. Sa death survivor na pensioner po, month of birth of the deceased Ayan, month of birth member. Okay? Deceased ng member po ang member. pagbabasihan natin pagdating sa death and survivor pensioner. And the last one, we have the dependent or yung minor incapacitated with guardian. So month of birth of the member or Ayan, the deceased tandaan nyo guys member. itong Okay? pagre-report. Ayan, survivor death pensioner. Ito ay dependent minor incapacitated with guardian. Alright, and total disability pensioner sa mga retirement. Month of birth. Ayan sa retirement total disability pensioner, month of birth of pensioner. Ayan, sa death survivor pensioner, month of birth of deceased member, kung kailan. Alright, dependent minor incapacitated with guardian, month of birth of member deceased member. Alright? Intindihan nyo guys? So, early compliance, inaalaw naman din po natin. So, inaalaw po yan up to 2 months prior to sa schedule po. So, pwede tayo mag-advance. Okay, mag-advance po sa compliance po natin sa ating annual confirmation. Pwede po yan. 2 months prior dun sa schedule po. Okay? Then dito sa naka-asterisk po yung ating retirement, dito po ay naka-indicate po siya na yung retirement pensioner living in the Philippines who are 80 years old and above as of March 2024, and also yung retirement pensioner. Ayan, early compliance shall be allowed na 2 months prior schedule. Po natin na living abroad. So kailangan po yung schedule ng compliance po nila on the month of birth of the pensioner po natin. So, paano natin i-report yan through AKOP? How to report for annual confirmation? So, we have this personal appearance or yung visual confirmation. So, pwede po over the counter or sa mga pinakamalapit. Ayan, with personal appearance of visual confirmation. Ayan, kung paano mag-report ng AKOP. Alright? Branches po natin or office. Then, meron din po tayong video conferencing doon sa mga SSS prescribed platform. Later on po, sa later slides po natin, may mga selected may SSS video branches lang po tayo. na rin pala. And then, yung mga corresponding na communication na kung saan po kayo mag-submit or kung ano po yung mga links na yon, doon po ibibigay po namin sa inyo. So, may mga selected branches lang po tayo na who actually, pwede silang gumamit ng Viber or yung sa MS Teams or yung under the video conferencing po natin. Now, ito naman po yung without personal appearance or visual confirmation. Meron din po tayong way po niyan. Hindi lang po yung kailangan na you have to be present doon sa SSS para dito sa annual confirmation. Kapag hindi po natin kayang mag face-to-face po, pwede po tayo through mail. Okay? And also, pwede rin po through electronic mail or yung email natin. And the last one, through guardian po natin or yung duly authorized na representative. So, isa-isahin po natin yan, especially kung ano yung mga qualification or ano yung mga requirements na kailangan po natin isubmit para makapag-comply po tayo. Okay. Ayan, kailangan talaga mag-comply sa AKOP, no? Ayan, paano? Over the counter at the SSS branch of office. Video conferencing and SSS prescribed platform. Ito yung mga sa Teams. Sa Teams, alright? Without personal appearance or visual confirmation sa email, electronic mail, through guardian of duly authorized representative. Alright? Okay? So, we have yung AKOP po natin through personal appearance. So, ito yung mga documents needed on your left po. Okay? Sa left ng screen po ninyo, nandyan yung mga documents needed. And ito then, yung mga document needed nyo, guys. Ayan, kailangan pagpunta nito sa AKOP. Alright, personal appearance. Retirement, death pensioner, total disability, and even yung sa dependent child or guardian po. So, ito yung mga kailangan po. Ayan. Yan yung mga kailangan po natin. So, sa
accomplish yung ACOF form po natin, the pensioner's reply. So lahat po ng pensioner po yan, they need to fill out that form. Then 1 primary or 2 secondary ID of the pensioner. So retirement and the total disability po ang kailangan mag-present po niyan. Then dun naman po sa dependent, so 1 primary or 2 secondary ID or guardian. So if ever wala naman po siyang, pwedeng school ID kasi sa student naman po yan. So if ever wala pong Ayan, pwede mga student ID. ID Sa wala pang mga bata dyan, no? Sa mga parents. okay? Walang ID dun sa estudyante, yung ID ng dependent po natin. So pwede pong ipakita yung birth certificate po niya. Ayan, birth certificate pag walang ID sa school. Alright? Kaya wala kayong ligtas, guys. Kailangan mga requirement na yan. Natin. Okay? Ito yung mga list of the primary and secondary documents po natin. So we have UMID card, Social Security card, Philippine Identification Card, then alien certificate, driver's license. So yan po, yan yung mga list ng ating primary and secondary IDs po natin. Where to submit? Saan po tayo pwedeng mag-submit nito po? So where to submit? Ito po siya. So para sa mga under ng member services section sa mga SSS branches po natin, this is applicable for our pensioner na nakatira. Alright, member should section SS branches, pwede kayo mag-submit. Ayan. Po dito sa Pilipinas. SS Foreign Representative Office o FRO sa Medical Evaluation Center MEC. Sa Foreign Representative Office naman po natin para sa mga pensioner naman po natin na nasa ibang bansa. And the Medical Evaluation Center po natin for pensioner po natin dun sa total disability. So for the list of the SSS branches at saka yung official na email po nila, you may visit, okay, itong link na to. Yan, you may visit itong link na to po for you to get the list of the different SSS branches na official Ayan, yung mga in-circle, mga site ng SSS na pwede nyo puntahan. email and yung mga addresses po nila. Mga Okay? address. Next, we have yung ACOP through representative. Kung hindi naman po kaya talaga ng ating pensioner na talagang siya yung pupunta sa branch ng SSS, so pwede po through representative. Ito naman po yung kailangan po natin mga documents. So sa retirement death pensioner po natin, so you just need to accomplish this form, yung ACOP form, then one primary IDs or 2 second. Ayan, kung hindi kaya ng isang pensioner, pwede mag-representative sa isang pamilya. Dari. Basta meron lang netong nakacheck ID ng po for our ACOP through pensioner. representative. Then also, guardian din po or kung sino yung representative po natin, 1 or 2 secondary ID po ng guardian. And kailangan po meron po nito chest level photo or snapshot po ng ating pensioner holding a current, okay? Remember, current or up to date or yung dated na newspaper or background po niya, yung news scroller or ticker sa TV, okay, showing yung current news headline and the date. Okay, so yan yung kailangan po na. Ayan, newspaper na araw na yon, no? Yung date ang ipapakita nyo sa isang newspaper na malinaw na mamabasa ng isang representative ng SSS. Alright? Ihawakan or isubmit ng ating pensioner through his or her representative. Now, para sa total disability pensioner po natin, yan din po, ACOF form, then ID po ng pensioner, ID ng pensioner, yan, ACOF form, ID po ng guardian niya, then yung photo, okay, and syempre medical documents po under dun sa disability benefit po natin. And reminder lang din po, kailangan may original na pirma, okay, may original pirma po ng ating pensioner na naka-indicate po dito sa form po natin. Kung hindi po makapirma yung ating pensioner, kailangan po may nakalabit yung kanyang fingerprint ng pensioner with valid IDs po. Ayan, kailangan may pirma na original, no? Ng isang pensioner. Galing sa kanya sa pagpasa ng representative through ACOP. Ng dalawang witness. Okay? So, dapat meron Kaya may dalawang witness ang kailangan. Alright? fingerprint, tapos naka-indicate din po doon, mag-attach din po ng valid IDs ng dalawang witness po. Then, ang petsa po or the date ng dapat na nasa loob doon, okay, nasa loob is dapat within 3 days. Okay, within 3 days mula sa pag-submit ng ACOP. Kaya within 3 days, ha? Once na nag-submit po tayo, dapat within 3 days po yan. Pag nag-submit po ng ACOP, hindi po siya mag-go beyond po niyan. Kasi kung mag-go beyond po, another mag-fill out again ng form. Okay? If ever naka-confine yung ating pensioner sa isang institution, mag-submit po ng certification from the institution kagaya ng retirement home, penitentiary,
nursing facility, hospital, correctional institution, or even rehabilitation center. So kailangan po ng certification po niya kung naka-confine po yung ating pensioner sa isang institution. Then, And tandaan nyo guys, naka-rehab o nakakulong ang isang pensioner or may sakit talaga, no? ito po yung example ng photos po na kailangan po natin i-attach. Okay, so ito, make sure lang po na visible din po and dated. Ayan na po ang mga sample photos. Say dated po. Kung ngayon kayo magsasubmit ng akop ninyo, dapat yung hawak ninyong newspaper is ngayon din po yung date niya. Okay, so yan din. And then also sa TV din po, makikita rin po dapat yung date ng TV at saka at the same time kung ano po yung palabas na kailangan yun din po yung yun din nakikita. Okay, nakikita. So yan po ang mga sample ng photos po natin. Okay, so saan po natin dapat na i-submit to? Where to submit? So dito para sa mga members po natin, sa mga pensioner po natin, ayan, dito lang sa Philippines, yan, member services section po natin. Then yung ayan, sa Pilipinas, member service section, MSS, SSS branches. Alright? ibang bansa naman po, okay, through Sa ibang bansa, SS Foreign and Representative Office o FRO. Alright? Naintindihan nyo na guys po yung list paano mag-submit. of the SSS branches. Makikita nyo po itong link na to once na you will log into our my.sss account or yung www.sss.gov.ph. May naka-indicate po dyan yung mga branches po. So, i-click nyo lang po siya. Then, makikita nyo po lahat yung information, yung email address, and then yung email address ng branch po natin na nasa ibang bansa or even dito sa Philippines, and also yung kung saang building yung branch na yon. Okay? So, para pupunta po yung ating representative. Now, kung through email naman po natin, ito naman po dapat natin i-accomplish kapag through email po. So, ako through email, kapag retiree pensioner po, i-accomplish lang itong form, 2 valid IDs or 1 primary ID po natin. Then, yung chest level na photo or yung snapshot po na pinakita ko po sa inyo kanina yung sample. Then, kapag sa total disability, yung form, then IDs, then yung chest photo, then medical documents po. Then sa dependent child or children with guardian, so we have the form, ID po ng pensioner po natin, then ID po ng dependent, okay, or pensioner or guardian. Alright, ito po ang true email requirement ng SSS sa mga pensioner. And then, yung chest level photo po yan. Kasi through email po tayo magsasubmit. So make sure lang din po na meron din pong original na pirma, original po okay, original na pirma po ng ating pensioner na nandyan po nakalakip doon sa ating form. And then, kung wala po, hindi niya kayang mag-signature, okay, hindi po niya kayang magsulat, fingerprint po ng ating pensioner at 2 valid IDs po or valid IDs po ng 2 witness. Okay? Then, the same din po yan, yung date po na nasa loob. Okay? Na nasa loob po dapat is 3 days mula sa pag-submit po ng ating ACOP through our through representative if ever. Okay? So, if ever nasa nursing facility rin po siya or institution facility, kailangan din po ng certification. Okay? Where to submit? Saan po natin dapat siya isa-submit? So ito po, yung corporate email po. Ayan, corporate email sa mga SSS branches po natin. Then ito po yung email address. Okay? Email address po ng ating corporate email ng SSS Foreign Representative Office or yung OFW Contact Services section po natin. So ofw.relations@sss.gov.ph. Okay? So ito yung mga list din po. Okay? Ayan, pakitandaan guys ayan mga corporate email, SSS Branch Service Office. Through mail. Okay, so through mail po yan. So meron tayong email. Iba yung sa email, iba rin po yung through mail. So sa through mail naman po, kailangan... Ayan, ito rin sa through mail, no? Ang daming no? Kailangan. I-attach. Ayan. So we have under the retirement or yung death pensioner po natin. So yung form, then IDs po ng 1 primary ID or 2 valid ID, secondary ID ng ating pensioner. Then yung chest level photo or snapshot po ng ating pensioner. Okay? Sa total disability naman po, we have yung pensioner's reply or yung form, then ID po niya, then yung chest level photo or snapshot po, then medical document. Okay? Or documents. Then kapag sa dependent child, children with guardian, so yung form, ID po ng dependent, okay? ID po ng guardian, then chest photo po or chest level photo po or snapshot ng pensioner po. So through mail po yan. Then saan natin isasubmit? Dito po. So sa SSS branch head office or yung service office po yan. Then foreign or representative office din po. Ito yung address, 11th floor, SSS main office, Diliman, Quezon City, Philippines 1100. Yan po yung address ng ating SSS foreign representative office. Dito,
Sa mga SSS branches po natin, make sure lang din po, pwede nyo po siya makita dito sa list po natin. Okay, sa list of, you just need to browse nyo po sa ating website, yung www.sss.gov.ph. Tingnan nyo po yung sa ating branches doon, yung directory po, yun, makikita nyo rin po yung mga address ng mga buildings ng ating mga Alright guys, ayan na for the list of SSS branches. Head office or even yung sa service office ng SSS. Pero kung sa mga foreign, ano po natin, okay, yung sa foreign representative office po natin, dito po yan. Sa 11th floor, SSS main office, Diliman, Quezon City, Philippines, 1100. Okay? Yun yung sa ating mail. Now, for our AKOP naman po, through video conferencing, kung nakikita nyo po, ang daming ways natin, di ba? Ang daming paraan para sabihin natin na ma-comply din po ng ating mga members yung under ng AKOP and at the same time to give them also different means of communication na rin po kay SSS. So para hindi po mag-stop. Okay, para hindi mag-stop kasi it would be hassle. Maraming paraan na para mag-comply sa SSS. Pwede rin sa video conference. Part of our pensioner kapag nag-stop yung kanilang pension kasi inaasahan nila monthly na may matatanggap sila. And then hindi sila nakapag-comply, so tendency po talaga niyan is mag-stop po siya. So hassle on their part na talagang gagawin pa po nila ito. So to avoid that, yan, as much as possible, wag lang po natin yan i-keep sa sarili niya. If you know someone from your kapitbahay, your friends, or even the friends of your parents na nag-pension na po kay SSS, share this, okay? Share this, and at the same time, mabibigyan naman din po kayo ng copy of the presentation at the end of this session po natin. So pwede nyo pong i-share sa kanila yung mga information na to. Okay? So, under naman po ng video conference po natin, you just need to file a request for an appointment for AKOP through video conferencing via email. So, isi-send nyo po yan dito sa corporate email ng ating SSS branches. Alright, yan ang request yung mga list ng appointment of sa SSS AKOP. branches po natin and their respective na email addresses. Right? Ayan, so, through video conference. Click nyo po yung directory po natin and then it will be given to you yung mga email addresses ng mga SSS branches po natin. Now, if nasa ibang bansa po tayo, ito po yan, Foreign Representative Office or yung OFW Contact Services section po natin. So, ofw.relations@sss.gov.ph. So, after po ninyo mag-request po niyan, so meron po kagad na mabibigyan kayo ng information. Okay, pagkatapos po niyan, ikokontakin po kayo niyan. Okay, so may interview po, ikakonduct po yan through the MS Teams or Microsoft Teams or Viber. Ayan. So, selected branches lang po ang may available na Viber po. So, pagkatapos ng interview po ninyo, yung scan copies po ng mga supporting documents at yung ibang mga karagdagan information, ipapadala po yan sa pamamagitan po ng corporate email ng SSS na nagsagawa nung interview. So, dun po ipapadala niyan. So, ito yung mga list ng mga branches po natin na meron pong AKOP via video conferencing or yung via Viber po natin. So, we have national NCR. So, under ng NCR, we have SSS Binondo. Ayan, tingnan nyo na lang guys sa website at medyo maliit, no? Hindi natin mabasa. Cubao, Diliman, Makati Hill Puyat, Makati JP Rizal. And ito yung mga branches. Narito ang mga piling mga branches kung saan maring mag-AKOP BC via Viber. So, ito rin po yung mga respective na email addresses na kung saan po ninyo isasubmit yan. Okay? Then, yung mobile number din po and yung Viber name po na pwede nyong i-browse po or pwede nyong kaagad ma-identify na you're actually under dun sa requesting for the video conferencing po natin. So, meron din po tayong sa OFW Contact Service Unit po natin. So, ito yung email address nila, mobile number, and yung Viber name po. So, for you to alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin update sa SSS. Alright? At sana nasundan po natin ang lahat paano mag-comply sa AKOP. Alright? Thank you so much and peace out sa inyong lahat. See you again sa ating member ng SSS, sa mga lolo't lola, mga senior citizen dyan. At maraming salamat. At pagpatuloy po natin ang paghulog ng SSS para malaking benepisyo sa darating na panahon. Alright, thank you so much sa inyong lahat and peace out.